history repeats itself, and those who does not learn from its lessons are doomed to repeat it. Ang nangyayari po sa Pilipinas sa kasalukuyan ay nangyari na mahigit ng 2,000 taon ang nakararaan. Yan po ay dito sa kasaysayan ng pagpatay kay Julius Caesar. Anong kaugnayan nito sa nangyayari sa Pilipinas at anong pagkakapareho nito? Pag-aaralan po natin ngayon. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Noong 44 BC, si Julius Caesar ay pinaslang ng Senado o at least 6 na po miyembro ng Senado ng Roma, at ang nais nila noon ay palitan si Julius Caesar sapagkat sinasabi nila na siya ay isang banta at isang diktador at kailangan siyang alisin sa Republika ng Roma. Inaasahan nila na ang taong bayan ay papanig sa kanila sa kanilang ginawa at sa kanilang husay na magpaliwanag, mabobola nila ang mga Romano. At ganoon niya ang kanilang ginawa. Tulong-tulong sinaksak nila si Julius Caesar 23 beses. At pagkatapos siyang patayin, sila ay lumabas sa Senado, nagpaliwanag sa mga tao at naglakad pa sila at inaanunsyo sa mga tao na malayo na ang Roma. Subalit ang selebrasyon na inaasahan nila ay hindi nangyari. As a matter of fact, what happened was a look of indifference. Parang walang pakialam yung mga tao sa ginagawa nila at sinasabi nila at may pagkainis pa sa itsura ng mga mamamayan. At nang nakarating na ang balita na ito sa mga general ni Julius Caesar, mga sundalo na loyal pa sa kanya, isa na nga doon ay si Mark Antony, ay bumalik sila sa Roma at upang makita ang bangkay ni Julius Caesar. At dito nakita ni Mark Antony kung gaano kadami ang bilang ng saksak, 23. At ang ginawa niya ay pinaliwanag niya sa taong bayan kung ano ang totoong nangyari. Isa-isa, pinakita niya kung paano tinamaan si Julius Caesar gamit ang damit na suot-suot noon ni Julius. Pagkatapos noon ay nagkaroon nagplano sila ng isang funeral for Julius Caesar. Pero habang pinaplano ito ay dumating na rin ang adopted son ni Julius Caesar, si Gaius Julius Caesar Octavianus or Octavian. At siya ay 18 taong gulang lamang noon at bumalik siya sa Roma upang tignan ang nangyari sa kanyang adoptive father. At nung nagkaroon na ng paglilibing kay Julius Caesar, isang makasaysayang event happened. There was a planned state funeral na mangyayari kasi ang mga Romano ay sinusunog pag sila ay namamatay. Pero nung nagpuprosesyon na, hindi na na-contain ng mga tao ang kanilang galit at kinuha nila ang bangkay ni Julius Caesar, kinarga nila ito sa paligid ng Roma, pero hindi nila ito dinala doon sa designated na lugar kung saan susunugin ng bangkay. Bagkus, nag-riot noon ang mga Romano, naggawa sila ng sarili nilang pagsusunugan kay Julius Caesar doon mismo sa town center malapit sa Senado kung saan siya ay pinaslang. At pagkatapos noon sinunog ang bangkay at nagkaroon ng malaking riot. And this triggered the civil war in Rome. Naghati-hati eventually na ang mga sundalo nila Mark Antony at saka nila Octavian ay pumasok sa Roma at nagsilikas ang mga senador na pumatay sa ama ni Octavian. Nagkaroon pa ng mahabang mga alliances tungkol dito, si Mark Antony, si Octavian, pero eventually ang naging pinuno ng Roma ay ang anak ni Julius Caesar na si Octavian, and he restyled himself. He was named as Augustus. At pagkatapos nun, nung siya na ang pinuno ng Roma, ang lahat ng pumaslang sa kanyang ama ay isa-isa niyang pinagbayad. Hinanting lahat ng mga ito hanggang ang bawat isa sa kanila ay namatay din. And this is where the semblance of what is happening in our country begins and ends. Kung mapapansin ninyo, si Rodrigo Duterte is just like Julius Caesar. Siya ay pinagtaksilan. Siya ay ikinulong sa The Hague ng mga tao din na dati niyang mga kasama. Bongbong Marcos, sila Remulla. Lahat ng mga ito ay mga
supposedly ay mga dating kaalyado sa politika. Yung mga pumapalakpak sa Kongreso noon kay Rodrigo Duterte nang siya pang Pangulo, ay siya rin ngayong hiyaw ng hiyaw at tahol ng tahol na kinukundina. Ang mga dilawan at ang mga pink, with their woke agenda, ang feeling nila is that if they explain enough to the people, maniniwala tayo na masama ang kampanya laban sa droga. This is bad for the Republic, that these human rights violations are enough para dalhin yung ating dating Pangulo sa sahig, alitisin at patayin. Hindi nila intindihan hanggang sa kasalukuyan kung bakit ang taong bayan ay naniwala kay Rodrigo Duterte. Hindi nila alam na kung ano ang pulso ng mamamayan, ano ang gusto ng taong bayan. Nung panahon ni Rodrigo Duterte na malala ang sitwasyon ng droga at kriminalidad sa ating bansa, kung saan lahat ng mga involved sa mga sindikato at narco-politics are the ones now running the government. People needed stability, and they found it in Rodrigo Duterte. Hindi yan naintindihan ng mga pink, ng mga dilaw, at may mga woke agenda. Akala nila sa pagkanilang mga pagsasalita, yung kanilang mga speech na gagawing santo ang mga drug addict, ito ang kailangan natin. Hindi ito ang kailangan ng taong bayan. Ang kailangan natin noon, konkretong solusyon. And that is what Rodrigo Duterte provided. And he earned the loyalty of the people. 80% approval rating niya when he was out of office. Even up to today, nasa 77% ang kanyang approval rating habang siya ay nakakulong sa Hague. But this is where the similarity is about to happen before our eyes. Lagi ko nang sinasabi nito that Rodrigo Duterte is an old man. And he will die soon. And from March of last year, nung inaresto pa lang si Rodrigo Duterte, sinabi ko na sa inyo, I don't think makakauwi pa siya ng buhay dito sa atin. And if history is about to repeat itself, that funeral, when it happens, kapag inuwi nilang bangkay sa Pilipinas si Rodrigo Duterte, what happened in Rome at the time of Julius Caesar will happen again in the Philippines. Magkakaroon ng outpouring, ng galit, ng emosyon ang mga tao at ang lahat na nagtraidor sa ating republika, sa ating bansa at sa ating dating Pangulo ay magbabayad sa kanilang mga ginawa. And who will succeed Rodrigo Duterte? Same way that Julius Caesar was succeeded by Octavian, later on who became Augustus. Rodrigo Duterte is bound to be succeeded by her daughter, Sara Duterte. At yan ay hindi maintindihan hanggang sa kasalukuyan ng mga pink, ng dilaw, ng mga Marcos loyalists because they never studied their history. Hindi nila inaral ang kanilang kasaysayan. At sila ay nakasakay sa kanilang sariling pride and sa kanilang kayabangan na naniniwala sila na sila ay mas matalino sa taong bayan. Pero ang taong bayan, hindi nyo na kami maloloko sapagkat kami ay patuloy nagsisipaghanda, patuloy kaming nagsisipag-aral dahil alam namin mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Magbuhay ang Republika ng Pilipinas.